Alam nyo, Cranks, after a year of vlogging, meron pa tayo isang video na hindi natin nagagawa, which is yung motorcycle, how to ride a motorcycle. Tara, share ko yung mga natutunan ko for the past year. Let's go! Actually, Cranks, yung pag-release ng clutch, madali lang naman siya. Kailangan nyo lang malaman kung saan yung pinaka-friction zone niya. Ito, Cranks, kumbaga pag nakita niyo yung clutch, ayan. Sa akin, depende na lang sa preference nyo. Pero sa akin, medyo nasa taas eh. So, lagay natin sa first gear. Tapos tingnan nyo, Cranks, oh. Pag inaangat ko, yan, aandar ka na eh. Diba? Kahit di mo nabigyan ng gas. As ang number one tip ko, Cranks, is yung dalawang paa mo, gawin mo pang balancing muna. Regardless kung ano man mangyari, at least meron kang pang counterweight. Kung titignan nyo, Cranks, oh, ayan. So yung friction zone ko, ayan. So balance tayo, dalawang paa, ayan. Tapos slowly, ayan, balance muna. Pag medyo mabilis ka na, pwede mo na angat, diba? Okay, neutral. Clutch, first gear down. Tapos kung titignan nyo, ayan. Tapos balance tayo ng paa. Kahit ganyan-ganyan muna, hanggang sa may speed na pwede nyo nang i-release. Bababad lang kayo ng release. Actually, Cranks, so marunong ka na magtimpla. So, ma-apply mo yan on different types of motorcycle. Kaya kung titignan nyo, Cranks, ang difference lang nito, which by the way, thank you Mark Nomad sa paghiram sa atin ng 450 MT. Kay Mark Nomad, yung friction zone niya is medyo nandyan. Kung nakikita nyo, Cranks, ha. Tapos, yan, first gear tayo. Ikot natin. Kaya, Cranks, kung sanay na kayo sa friction zone, tapos umpisa na kayo pumunta sa mga test ride events, at least confident na kayo. So, Cranks, as you build confidence, kunyari, itong ZH2, same principles pa rin. So, clutch, yan, first gear tayo. Tapos, kung titignan nyo, dalawang paa natin for balancing. Tapos, bagal natin. Bagal lang. Ayan, aandar ka na. Tapos, release. Tapos, taratal ka na. Tapos, Cranks, ito, isi-share ko rin sa inyo. Kasi dito, sa may Daang Hari, itong Verdana, actually, inclined to eh. Kung mapapansin nyo. So, paano ka magtitimpla? Kasi syempre, ano to eh, inclined. So, minsan pag nag-release ka, aatras ka kasi, ay shit. Doon na papasok na yung rear brake. Puk! Masanay kayo sa rear brake. Tapos, pag naka-rear brake na tayo, Cranks, tsaka mo slowly ulit hanapin yung friction zone. And then, pag umaandar ka na, release, and then accelerate. Yung rear brake para siyang handbrake eh, pag inclined para sa mga kotseng manual. Pero dito, Cranks, magagamit nyo siya pag sa mga inclined na kalsada. Another important thing, Cranks, sa mga matagal na nagra-ride, pero feeling ko na build lang nila yung medyo bad habits, is yung tinatawag kong duck feet. Yan ang pinaka number one pet peeve ko eh. Duck feet kasi ganyan sila oh, nag-hover. Kung titignan niyo yung paa ko, on both ha, hovering. So para silang nakaganon. Yun yung number one na wag niyong gagawin. Kailangan niyo i-hug yung tank, promise, Cranks. Kasi dun kayo magkakaroon ng control eh. Lalo na, Cranks, hips yung ginagamit mo, especially kung sisingit-singit ka. So pag kunya naka-duck fit ka, ano yan? Well, para magawa niyo yung Cranks, both foot pegs nyo is naka-balls on your feet ka. Kumbaga, yung pinakadulo nung almost dun sa toes mo, nandun yung foot peg mo. Tapos papaturo mo siya pa ganun, or dito pa ganyan.
para nakaganyan ka. Ayun o. So naturo ko na sa inyo, cranks, kung paano umandar. Later on naman, ituturo ko, cranks, kung paano pumreno. Kung titignan nyo, cranks, yung difference ng laki ng front brake sa difference ng laki ng rear brake, magkaiba talaga. Okay? Yun yung basic eh. Kaya majority ng stopping power mo lagi is front brake. Gagamitin yung rear brake, cranks, actually pag sa mga areas na turning or kailangan mo ng stabilization para hindi ka mag front wheelie. Pag titigil kayo, di ba ang bilis nyo, never ever nyo gagawin, clutch muna kayo bago mag brake. Okay? Kailangan nyo munang brake. Kung masyado kayo mabilis, bigyan nyo ng konting rear brake, and then tsaka kayo mag downshift. Okay? Under na tayo. Mabilis, di ba? Okay. Okay, rear brake. And then clutch. Okay, the way na magbe-brake ka actually is hindi ka mag-grab ah. Kaya sabi ko, cranks, kung mag-throttle kayo, laging para kayong may hawak na ice cream cone. Para 1 finger or 2 fingers, para pagka off throttle mo, brake ka. Tapos kung gaano kabagal yung pag-release mo ng clutch habang nagtitimpla ka, ganun din kabagal din naman mag-brake ka. So never ka, ay! Kaya may tumawid na aso, ay! Diba? Never ever brake kasi wala, front wheel yun. And kung magpa-front wheelie kayo, kunyari na-feel nyo biglang umangat yung likod nyo, stay square lang. Gaganon yun eh. Para hindi ka na isa pa siguro matuturo ko, cranks, is yung pag U-turn. Pag meron kayong mga center island, ganyan. Ang iiwasan nyo, cranks, pag kunyari mag U-turn kayo di sa mga center island, is yung heavy usage of front brake habang naka-turn yung inyong handlebar. So kailangan yung, ang best friend nyo dito actually is yung rear brake. Ito. So yan na yung corner, lalabas ko yung leg ko, rear brake, unti-unti, yan. Tapos yun na yun. Gapa tayo ng isa. To slow down dito, pwede ka naman mag front brake. Pero pag umiikot ka na or nagtuturn na yung handlebar, ito na yung gagamitin mo to stabilize yourself. Yan. Yan. Rear brake, pasundot-sundot. And then go. And then later on, when you get advanced, pwede na yung mga counterweight, which is yun, papracticein nyo na yun. Yun yung parang magli-lean ka na eh. So kung nag-decide ka na kumuha ng big bike, tapos mag-expressway ka na, ang isa siguro na magugulat ka, which ako nagulat ako, is yung hangin. Like tinan nyo naman, importante ang control. Yan, dalawang yan, hug mo yan. Para, di ba? Uy, parang uy, di ba? Kasi pag hinahangin ka na, especially dealing with crosswinds, how I deal with crosswinds, kumbaga kasi may hangin yan eh, kaliwat kanan eh. Ito, medyo light lang. Medyo light. The more na malakas yung crosswinds, the more light lang ako sa paghawak sa handlebar. Kasi pag hinangin yung katawan ko, at least hindi magiging reactive masyado yung aking motor. Pero ang ginagawa ko, hinahug ko pa rin yung tank, pero medyo loose lang ako dito. Para yung nagka-counter no hit, kunwari hinangin ako dito sa left side, so naka-counter ko siya using my hips. Promise, cranks, yung crosswinds doon ako nabigla. Talagang ano, walang sunod-sunod ah. Tapos, cranks, habang nandito tayo sa stoplight, turo ko naman next is yung counter steering. Counter steering kasi sobrang daming tutorial niyan. Minsan ino-over-explain nila eh. Pero hindi siya ganito ah. Hindi siya push down ah. Push ganyan. Ganyan lang yun. So punta ako doon, push ko doon. Punta ako doon, push ko doon. As in literally yun lang yun. Tapos cranks, ang importante doon, kung saan ka pupunta, doon ka titingin. Hindi ka pwedeng parang nakaganyan tapos titingin ka dito. Uy, may chicks doon, parang ganun.
Tapos kanang isa pa siguro matuturo ko is kung kailangan nyo naman mag-parking na. Kung titignan yung cranks. Nandiyan na yung mga friends natin sa kickstand. Pero kung titignan yung cranks, I think dito kayo medyo maninibago. Kunyari ganito. Kung majority ng mga coffee rides nyo is pupunta kayo mga Tagaytay, Mendez, Indang. Ganyan eh. Puro gravel. So, para sa akin cranks, ganito gawin nyo. Okay. Huwag muna kayo bababa, di ba? Okay. Pull nyo yung kickstand. Sipain nyo ulit. Double tap. Tapos, habang nakaangat yan, gawa kayo ng mini butas. Okay? Tapos, ayan. Kita nyo medyo soft pero majority naman yung sa mga indang medyo hard soil. Tapos, lagay nyo sa first gear. Yan. One down. Tapos, okay na yan. Yan cranks. At least makikita nyo medyo safe yung inyong motor. Tapos cranks ko na, pupunta na kayo sa mga tambay, ganyan, sa mga coffee shop, cafe. Pakitaan ko kayo ng parking etiquette. Kita nyo cranks, nakalinya lahat yan eh. Nakalinya lahat yan. Kumbaga kung titignan mo. So, pwede ka sa likod, sa harap, ay tinuturo tayo dun. Pero kung nasa likod ka, kung literally nasa likod ka, kailangan cranks naka-on na lookout ka palagi. Kung nandito ka nakapark. Pero pag dito, syempre, chill ride ka lang. Anyway, cranks, kung nagustuhan itong video na to, make sure to subscribe on this channel, Crank Casual. Tapos, kape muna tayo. Meron tayong Facebook, Instagram, TikTok, cranks Kaya, kita-kits tayo if ever sa next video natin. Tapos, let me know kung may mga questions pa kayo or may gusto pa kayong malaman in the future. Anyway, cranks, bye!